Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programa Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay nasa ika-33 episode na po tayo ng ating programa at syempre po, countdown. We have 9 days to go before Christmas. Merry Christmas po sa inyong lahat. And ngayon po ay ika-13 na po sa buwan ng December. Nauna yung countdown bago yung date. Taong 2023 mga kababayan. Tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng ating mga tagapaghatid balita mula sa Brooks Point National High School News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw, bayan ng Brooks Point. Ngayon po ay ika-16 sa araw ng Disyembre, taong 2023. Ako po si Johan Valdez mula sa Brooks Point National High School. At ako naman si Hannah Sohor, maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point National High School o BPNHS News Team. Arbor Day Tree Planting 2023, tagumpay na ipinagdiwang. Central Tree Barangay Pangubilian, kampiyon sa Inter-Barangay Basketball League 2023. 33 na Jetmatic pump ipinamahagi sa mga beneficiaries ng iba't ibang barangay sa Brooks Point. Drone seeding demonstration na hybrid seeds itinuro sa mga magsasaka ng Barangay Tugtog. Sertipiko na kasali pinamahagi sa ilalim ng programang Rehistro Mo, Sagot ng Gobyerno. Groundbreaking ceremony ng Coconut Nursery and Demo Farm isinagawa. Orientasyon sa Republic Act 11596 o pagbabawal sa nakaugaliang pagpapakasal sa mulang edad ng mga kabataang katutubo isinagawa sa mga barangay. Sangguniang Bayan Update. Tamang paggamit ng sensurong pangisda sa karagatan ng bayan ng Brooks Point, aprobado na ng Konseho. Sangguniang Bayan Update, ordinansang paglalagay ng surveillance camera sa mga business establishments sa bayan, iminungkahi. Flag of Recognition Key Performance Indicator o KPI Award at LGU Christmas Agenda inihayag sa flag raising ceremony noong Lunes. Mandatory training para sa mga bagong sangguniang kabataan kalihim at tagapag-ingat yaman, isinagawa. Brooks Point kabahagi sa MOA signing para sa proteksyon ng mga manggagawang Palawenyo. Barangay Peacekeeping Action Teams mailalim sa 2 araw na pagsasanay. Lab for All, libreng konsulta, laboratory at mga gamot handog sa mga mamamayan ng Brooks Point. Magbabalik ang Brooks Point National High School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Para sa unang balitang pangkalikasan, Arbor Tree Planting 2023, tagumpay na ipinagdiwang. Para sa detalye narito, si BPNHS News Reporter, Kana Rakim. Balitang Bayan. Dinaluhan ng mga kawani ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at mga mag-aaral sa bayan ng Brooks Point ng Arbor Day 3 Planting 2023 na inorganisa ni Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC Focal Person Cecilia Castelar umaga na Martes, ika-12 ng Disyembre taong kasalukuyan sa isang sitio ng Barangay Amas, Brooks Point, Palawan. Taus-pusong pasasalamat naman ang mensaheng inihayag ni Barangay Kapitan Ferdinand Payag sa muling pagpili sa Barangay Amas na maging lugar ng pagtataniman ng mga bagong punlang puno tulad ng nara, santol at iba pang namumungang punong kahoy. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga nakiisa sa pagtatanim dahil sa napakalaking tulong umano para sa kinabukasan ng barangay at mga mamamayan.
Sa huli ay magkasamang nagatid rin ng mensahe sina Konsehal Victoriano Colili at Konsehal Arturo Ferrares na ayon sa kanila malaki ang pakinabang ng mga punong kahoy na nagbibigay lilim, sariwang hangin sa mainit na panahon. Gayon din sa pagkontrol ng mga baha at ang mga bungang kahoy ay maaari ring ituring na puhunan upang balang araw ay mapagkakitaan din ng mga mamamayan ng nasabing barangay. Layunin ng aktibidad na ito na patuloy na maipamulat sa lahat lalo na sa mga kabataan ng ating bayan ang pangangalaga sa likas na yaman at pagpapayaman sa kalikasan dahil ito ay may malaking ambag sa pag-unlad ng bawat mamamayan ng Brooks Point. Kanara Kim, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kana. Samantala, narito naman ang balitang pangmalakasan. Central 3 Barangay Pangubilyan kampiyon sa Inter-Barangay Basketball League 2023. Sa ulat ni VP NHS News Reporter Lorraine Nuhay. Balitang Bayan. Mainit ang naging labanan para sa kampyonato ng Inter-Barangay Basketball League sa pagitan ng koponan ng Central 2 Barangay Poblacion District 2 at Central 3 Barangay Pangubilyan, gabi ng Martes, 12 ng Desyembre taong kasalukuyan sa Octagon Plaza Covered Court. Itinanghal na kampyon ang Central 3 Barangay Pangubilyan sa score na 80-89 laban sa Central 2 Barangay Poblacion District 2 na nakakuha ng unang pwesto. Samantala, ikalawang pwesto naman ang North Cluster 2, Barangay Mambalot, Maasin at Kalasagen, at ikatlong pwesto ang South Cluster 1, Barangay Malis, Salugon at Samariñana. Pinigyang pugay ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang partisipasyon ng mga koponan at pakikiisa ng mga barangay sa ginanap na palaro, maging ang dedikasyon ng Municipal Sports Office sa pangunguna ni Sports Coordinator Benedict Moranya sa gabi-gabing basketball game ng Liga. Layunin ng mga palarong tulad nito ang mabigyang pagkakataon ang mga manlalaro ng bayan na maipakita ang galing sa larangan ng basketball at magsilbing daan tungo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng sports. Ayon kay Mayor Benedito, asahan na sa mga susunod na mga buwan ay magsasagawa ng mga kaabang-abang na palaro at paliga sa bayan ng Brooks Point. Lorraine Nuhay, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. At sa ating balitang pangkaunlaran, 33 na jetmatic pump ipinamahagi sa mga beneficiaries ng iba't ibang barangay sa Brooks Point. Sa ulat ni BPNHS News Reporter AG Bugaan. Balitang Bayan. Umaga ng Miyerkules, ika-6 ng Desyembre taong kasalukuyan, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at mga kawani ng Municipal General Services Office sa pamumuno ni MGSO Rebecca M. Gadayan ang pamamahagi ng mga jetmatic pump sa 33 benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay na ginanap sa Sports Complex Compound, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Labis ang tuwa at saya ng mga nakatanggap dahil karamihan sa kanila ay naninirahan sa mga liblib na lugar ng bayan na kung saan ay mahirap ang mapagkukunan ng malinis na tubig. Ayon naman kay Mayor June Benedito, natutuwa siyang marami ang nakikinabang sa mga proyektong kaloob ng Administrasyong Benedito na layuning magbigay at magpasaya sa bayan ng Brooks Point. AJ Bugaay, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, AG. Samantala sa ating balitang agrikultura naman, drone seeding demonstration ng hybrid seeds itinuro sa mga magsasaka ng Barangay Tubtub na ihahatid sa ating ni BPNHS News Reporter Kanara Kim. Balitang Bayan. Sa pagtutulungan ng Department of Agriculture Region 4B at lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pamamagitan ng municipal agriculturist, nagkaroon ng demonstration ng aerial drone seedling ng mga hybrid ng mga similya sa 10 ektaryang lupaing sakahan sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan noong nagdaang araw ng Martes, ika-5 araw sa Disyembre taong kasalukuyan. Kalakip nito, makakatanggap ng fertilizer discount voucher na nagkakahalaga ng 4,000 piso kada ektarya at 4 na sakong urea with zinc ang 7 mga magsasakang naging benepisyaryo ng programa. Layunin ng demonstration na matulungan ng mga magsasaka na mapababa ang mga gastusin sa pag-aalaga ng pananim na palay sa pamamagitan ng pagtuturo at pagpapakilala ng makabagong kagamitan sa pagsasaka upang lalo pang mapalakas ang agrikultura sa bayan ng Brooks Point. Kanara Kim, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Maraming salamat sa iyo, Kana. At sa ating balitang bayan pa rin, sertipiko ng kasal pinamahagi sa ilalim ng programang Rehistro Mo, Sagot ng Gobyerno. Hatid sa ating PNHS News Reporter, Iya Dukay. Balitang Bayan. Matagumpay na ipinamahagi ang sertipiko ng kasal sa 21 pares ng mga mag-asawang Muslim na pinangunahan ng Municipal Civil Register's Office sa pangangasiwa ni MCRO Salve Corazon Villarruel sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na ginanap sa Barangay Maasin Covered Court araw ng Huwebes, ika-7 ng Disyembre 2023. Dinaluhan ito ni na Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Imam Bikre Mataria, Muksin Ibrahim III, Barangay Kapitan Ruel B. Austria na kinatawan ni Barangay Kagawad Joel Wagna at iba pang kawani ng pamahalaang lokal. Kasama ng sertipiko ng kasal, ipinamahagi rin ng mga gift packs, souvenirs at cakes mula sa munisipyo. Ayon kay MCRO Salve Corazon Villarruel, ingatan ang mga dokumento dahil yan ang magpapatunay na sila ay kasal sa batas ng gobyerno. Hinikayat din na iparehistro ang kanilang mga anak o magiging anak upang magkaroon rin ng legal na dokumento at patuloy na suportahan ang programang Rehistro Mo, Sagot ng Gobyerno. Hinimok naman ni Mayor Jun Benedito ang mga tumanggap ng sertipiko na ingatan ito dahil malaki ang tulong nito upang patuloy na makatanggap pagdating sa mga pribilehiyo galing sa gobyerno. Dagdag pa niya na dapat ipatuloy na maging sentro ang Diyos ng mag-asawa sa kanilang pagsasama at patuloy na pangalagaan ang bawat isa upang tumatag ang kanilang pagsasama. Samantala, patuloy naman ang buong suporta ng pamahalaang lokal sa pangunguna ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at buong konseho ng Sangguniang Bayan sa ganitong programa upang lahat ay makakuha ng legal na dokumento sa pagrehistro at sapat na pribilehiyo mula sa gobyerno. Iya Dukay, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Iya. Samantala sa karagdagang balitang agrikultura, groundbreaking ceremony ng Coconut Nursery and Demo Farm isinagawa na ihahatid sa atin ni BPNHS News Reporter sa Ada Kua. Balitang Bayan. Matagumpay na idinaos ang groundbreaking ceremony ng Coconut Nursery and Demo Farm sa Sitio Rizal, Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan noong nakaraang araw ng Huwebes, ika-7 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang Coconut Nursery at Demo Farm ay programa ng More with Less Philippines ng Philippine Coconut Industry, katuwang ang Department of Agriculture at mga non-government organizations tulad ng Philippine Business for Social Progress or PBSP, Bayani, Lionheart Farms at Ministry of Foreign Affairs of Denmark na inaasahang magsisimula sa Brooks Point, particular sa Rizal Small Farmers Multipurpose Cooperative ngayong taon hanggang taong 2026. Ayon kay Project Manager Joey Tionloc, kauna-unahan ang bayan ng Brooks Point sa Southern Palawan na mabibigyan ng Coconut Nursery at Demo Farm upang makapag-produce ng iba't ibang uri ng hybrid seeds ng niyog na sadyang kaakit-akit sa merkado na maaari nang mamunga sa loob ng 3 taon at tatagal ang kanyang lifespan hanggang 25 taon. Lubos namang nagpapasalamat si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa biyayang pinagkaloob sa bayan ng Brooks Point. Aniya, malaki ang maitutulong ng proyektong ito sa mga magsasaka dahil halos karamihan sa kanyang nasasakupan ay umaasa sa pagtatanim at pag-aalaga ng niyog. Dagdag pa niya na hindi lang ito makakatulong sa magsasaka, bagkus maging sa paglago ng ekonomiya ng bayan ng Brooks Point. Kanya namang ipinahayag na bukas ang lokal na pamahalaan upang tumugon sa pangangailangan ng kooperatiba at ng nasabing proyekto. Maalala na ang Brooks Point ay tinaguri ang coconut capital ng Palawan, kung kaya't napakahalaga ng niyog sa mga tao at sa bayan. Kung ating susuriin, lahat ng parte ng niyog ay kapaki-pakinabang simula sa kanyang mga dahon, bunga at sakahol. Sa Ada Kua, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, sa Ada. Samantala, para sa ating balitang pangkatutubo, oryentasyon sa Republic Act 11596 o pagbabawas sa nakaugaliang pagpapakasal sa murang edad ng mga kabataang katutubo, isinagawa sa mga barangay. Hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Lorraine Nuhay. Balitang Bayan. Isinagawa ang oryentasyon patungkol sa Republic Act 11596 or an act prohibiting the practice of child marriage para sa mga panlima, imam at barangay IPMR sa 18 barangay sa bayan noong araw ng Miyerkules, Disyembre 6, taong kasalukuyan sa Maruyog Ridge, Brooks Point, Palawan.
Ang nasabing oryentasyon sa RA 11596 ay inisyatibo ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office na pinapangunahan ni MSWDO Rinaldo A. Bacosa Jr. at Municipal Civil Registrar Office sa pangunguna ni MCRO Salvi Corazon T. Villaruel kasama sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Sangguniang Bayan IPMR Nerelia Pacaldo, and CIP Field Office BPP Ricardo O. Sanga, SWO3 Ms. Rochelle Supi, RSW, Chief Statistical Specialist PSA Palawan Ms. Maria Lane M. Rodriguez, at Public Attorney Jepra M. D. Baguyo. Layunin ng talakayang mapalawak ang kaalaman patungkol sa batas, regulasyon, implementasyon ng batas, mga karampatang multa at parusa sa mga hindi susunod sa batas at mga katungkulan at responsibilidad ng mga tribe at religious leaders sa pagsasagawa ng batas upang magabayan at mapangalagaan ang mga kabataan ng bayan. Tinalakay din ang kahalagahan ng pagpaparehistro ng mga kasal at kapanganakan sa lokal na pamahalaan at ang mga kaukulang dokumento na kailangan sa pagpaparehistro. Ayon kay Mayor June Benedito, magandang oryentasyon tulad nito upang mas mapalawak ang ating nalalaman at kamalayan sa ganitong batas, lalo na patungkol sa mga kabataan at maisaayos ang mga talaan ng mga rehistradong mamamayan ng Briggs Point. Lorraine Nuhay, Briggs Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Lorraine. Samantala, sa ating Balitang Dagat, Sangguniang Bayan Update. Tamang paggamit ng sensurong pangisda sa karagatan ng bayan ng Brooks Point, aprobado na ng Konseho. Sa ulat ni BPNHS News Reporter sa Ada Pua. Balitang Bayan. Masayang binati ni Vice Mayor Mary Jane D. Feliciano si Konsehal Jonathan Z. Lagrada na siyang chairman ng Committee on Agriculture, Foods, Cooperatives, Trade, Commerce, Labor and Industry matapos maipasa at maaprobahan ng Konseho sa 178 regular session ang ordinansang nagsasaad ng tamang paggamit ng sensuro sa karagatang sakop ng bayan ng Briggs Point. Matagal na umanong inaantay ng mga mangingisda ang ordinansa patungkol sa tamang lugar na naaayon sa pangingisda kung kaya't ipagbabawal ang paggamit ng pinong lambat na nakahuhuli ng maliliit na isda na posible pang lumaki at mapakinabangan ng nakararami. Lilimitahan lamang sa 35 units ang pwedeng mag-operate at kinakailangan kumuha ng kaukulang mayor's permit na kung saan ay hindi tataas sa 500 meters ang haba ng lambat kabilang na ang lubid o hauling or towing rope na gagamitin sa pangingisda. Nakasaad sa ordinansa na hindi umano papayagan ang paglalagay ng lambat sa harap ng mga beach resorts, navigational lanes, marine protective areas at estuaries. Mayroong karampatang multa na 1,000 piso ang mahuhuling lalabag sa mga alituntunin sa unang pagkakataon. 1,500 piso naman at impoundment ng lambat at iba pang gamit pangisda sa ikalawang paglabag. Samantalang 2,500 piso naman at pagkansela ng mayor's permit, pagkumpiska ng lambat at iba pang gamit pangisda ang ikatlong pagkakataong paglabag. Layunin ng ordinansa na maibalanse ang pangangalaga ng yamang dagat at pangkabuhayan ng mga mamamayan upang hindi maabuso ang likas na yaman ng bayan. Sa Ada Pua, Briggs Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa Ada. Samantala, Sangguniang Bayan Update. Ordinansang paglalagay ng surveillance camera sa mga business establishments ng bayan iminungkahi. Sa ulat ni BPNHS News Reporter A.G. Bugaay. Balitang Bayan. Inaprubahan ng Sangguniang Bayan sa ika-179 regular session araw ng Martes, ika-5 ng Desyembre, ang The CCTV Ordinance o ordinansang maglagay na ng surveillance cameras ang mga business establishments sa bayan ng Briggs Point upang mapangalagaan ang kapayapaan at maiwasan ang paglaganap ng krimen o nakawan sa komunidad. Sa resolusyong katha ni Konsehal Victoriano Colili na siyang Chairman Committee on Rules, Laws, Ethics, and Good Governance on Environmental Protection, Natural Resources, Housing, and Land Use, malaking bagay umano ang CCTV sa paglutas ng mga kaso ng iba't ibang insidente kung kaya't marapat lamang
na ipatupad na ang nakasaad sa Local Government Code of 1991 na dapat ma-exercise na umano ang kapangyarihan ng gobyerno, lalo tigit kung ito ay sa ikabubuti ng mga nakararami. Nakasaad din sa resolusyon na ang mga hindi susunod sa ipapatupad na ordinansa ay mabibinbin ang pagbibigay ng business permit at ipapataw ang 2,500 pesos na multa sa first offense. Samantalang sa second offense ay revocation naman ng business permit ang hatol. AJ Bugaan, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uula sa Balitang Bayan. Maraming salamat, AJ. Samantala, sa balitang pangkabataan, mandatory training para sa mga bagong sangguniang kabataang kalihim at tagapag-ingat yaman, isinagawa. Hatid sa atin ni BPNHS News Reporter, Zach De La Cruz. Balitang Bayan. Isinagawa ang sangguniang kabataan mandatory training para sa mga bagong talagang barangay SK Treasurer at Secretary ng 18 barangay. Kasunod ang kanilang oath-taking na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Noong araw ng Miyerkules, ika-6 ng Disyembre, taong kasalukuyan na ginanap sa Sangguniang Bayan Session Hall ng pamahalang lokal ng Brooks Point. Ang nasabing mandatory training ay inisyatibo ng Department of Interior and Local Governments sa pangunguna ni MLGOO Caroline Atenza at Municipal Youth Development Officer Nelia Basadre ng Municipal Social Welfare and Development Office. Hinikayat ni Mayor June Benedito ang mga kabataan na maging isang huwaran sa kanilang barangay at magampanan ang mga tungkulin na iniatang sa kanila para sa maayos at maunlad na barangay at bayan. Zach De La Cruz, Brooks Point National High School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Zach. At sa ating Balitang Bayan pa rin, Plaque of Recognition Key Performance Indicator or KPI Award at LGU Christmas Agenda inihayag sa flag raising ceremony noong Lunes. Ulat sa atin ni BPNHS News Reporter Hannah Sahon. Balitang Bayan. Ginanap noong araw ng Lunes, ika-11 sa araw ng Disyembre taong kasalukuyan ang flag raising ceremony na pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga ulong tagapangasiwa ng mga tanggapan, kasama ang mga kawani ng pamahalaang lokal at mga men and women in uniform sa harap ng Municipal Building, Brooks Point, Palawan. Iniharap ang Plaque of Recognition Key Performance Indicator o KPI Award sa pamahalaang lokal ng Brooks Point mula sa Kalahi, CIDSS na tinanggap ni na Municipal Administrator Edgar Lacandaso at Municipal Planning and Development Coordinator Joey Piramide noong November 21, 2023 sa Great Eastern Hotel sa Quezon City. Samantala, may mga inihandang pakulo ang LGU para sa mga empleyado tulad ng Drop Your Special Gift Message to Someone upang magbigay kasiyahan sa mga katrabaho at ang BJMP ay meron ding Wishmas Board upang iparating ng bawat isa kung ano ang kanilang wish ngayong darating na Pasko. Ipinabati din ni HRMO Luis T. Galicia na mayroon pang 50 slots na available para sa mga nais kumuha ng Sub-Professional Civil Service Exam. Maaring tumungo lamang sa Human Resources and Management Office. Hannah Sohor, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Hannah. Good news naman po tayo. Para sa Balitang Manggagawa, Brooks Point kabahagi sa MOA signing para sa proteksyon ng mga manggagawang Palawenyo. Nahatid sa atin ni BPNHS News Reporter Zach De La Cruz. Balitang Bayan. Nakiisa ang pamahalang lokal ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano sa pagprotekta sa mga manggagawang Palawenyo sa pamamagitan ng paglagdas sa Memorandum of Agreement noong araw ng Martes, ika-28 ng Nobyembre, taong 2023 na ginanap sa Puerto Princesa City. Kasama ang ibang punong bayan, mga kinatawan at PESO ng mga munisipyo ng Agutaya, Balabac, Cagayan Silio, Araceli, Brooks Point, El Nido, Quezon, Kalayaan, Rizal, Magsaysay, Cuyo, Dumaran, Sofrenia Española, San Vicente, Taytay, pinangunahan ni Governor Victorino Socrates, Mayor Lucilo Bayron at Department of Migrant Workers Under Secretary Bernard Olalia ang signing ng Memorandum of Agreement laban sa illegal recruitment at human trafficking. Layunin ng MOA signing ang mapalakas ang samahan ng pamahalang lokal, lalawigan at DMW upang mabigyan ng proteksyon ang mga migrant workers at pangalagaan ang mga Overseas Filipino Workers o OFW. Zach De La Cruz, Brooks Point National High School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Zach.
Samantala, sa balitang pangkaligtasan, Barangay Peacekeeping Action Team sumailalim sa 2 araw na pagsasanay. Hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Johan Valdez. Balitang Bayan. Sinimulan noong araw ng Martes, ika-5 ng Disyembre, ang 2 araw na training seminar ng Barangay Peacekeeping Action Team para sa mga bagong itinalagang barangay tanod na inisyatibo ng Department of Interior and Local Government sa pamumuno ni DILG, MLGOO, Coraline C. Atienza at ng Brooks Point Municipal Police Station sa pamumuno ni Officer in Charge Police Lieutenant John Rain P. Baza. Katuwang ang LGU sa ilalim ng liderato ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Lumahok sa nasabing pagsasanay ang 70 barangay tanod mula sa 18 barangay sa bayan na ginanap sa Governor Alfredo M. Abue Government Center Building sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagsasanay na ihanda ang mga bagong barangay tanod upang mas maging epektibo sa kanilang mga tungkulin sa komunidad bilang mga pangunahing miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team. Ayon kay Mayor Cesario R. Benedito Jr., mainam na bigyang kaalaman at sumailalim ang mga barangay tanod sa pagsasanay upang mapanatili ang peace and order sa bawat barangay, lalong-lalo na sa bayan ng Brooks Point. Johan Valdez, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Johan, at sa balitang pangkalusugan ng mamamayan ng Brooks Point, Love for All. Libreng konsulta, laboratory at mga gamot handog sa mga mamamayan ng Brooks Point. Nahatid sa atin ni BPNHS News Reporter Iya Dukay. Balitang Bayan. Namahagi ng libreng serbisyong medikal ang programang Love for All. Laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat na hatid ni First Lady Liza Araneta Marcos, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Provincial Government at Sagip Party List na ginanap noong nagdaang araw ng Lunes, ika-4 ng Disyembre taong kasalukuyan sa Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan. Naging panauhin ang mga 2nd District Board members na sina Marivic Rojas, Aris Arzaga, Ryan Maminta at Al Iba na nagbigay ng kani-kanilang mga mensahe sa mga dumalo sa nasabing medical mission. Nagsama-sama ang mga iba't ibang pribadong sektor sa kalusugan katulad ng Sagrado Hospital, Lifecore Laboratory Services Incorporated at marami pang iba upang magbigay ng libreng dental, vaccination, HIV screening at testing, laboratory, ECG, ophthalmology, TV services, coloscopy at chest x-ray. Nagpaabot naman ng pasasalamat sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, kasama ang mga konsihal ng bayan sa pamamagitan ni Konsihal Arturo Ferrares, sa lahat ng mga doktor at sa mga medical practitioners na nagtulong-tulong para makapaghatid ng serbisyo sa mga kababayan, ganon din sa Provincial Government at First Lady Liza Araneta Marcos. Naging dahilan upang maipaabot sa Brooks Point ang libreng serbisyong medikal. Iya Dukay, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Iya. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Johan Valdez. At ako po si Hannah Sohor. Kami po ang Brooks Point National High School News Team para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating mga tagapaghatid balita mula sa Brooks Point National High School. Gayun din ang ating pasasalamat sa kanilang school principal, Sir Darwin Omar. Sir, good morning at maraming salamat po sa inyong mga magagaling na news reporter. Ngayon din ang ating pasasalamat kay Ma'am HMA Bukaay, Ma'am Gams, good morning, and sa lahat po ng mga guro ng nasabing paaralan, pamilya, kaanak, mga mahal sa buhay ng ating mga guest reporter. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.
Alright mga kababayan, tayo po ay nagbabalik sa ating programa Impormasyon ng Bayan para sa lahat at nasa ikalawang episode na po tayo, ang Talakayang Bayan. At this point of time po ay makakapanayan po natin ang itinalaga po ni Judge. Supposedly, ang ating bisita po ngayon ay si Judge Ramon Chito Mendoza, ang judge po ng RTC 165. Pero dahil po sa kabisihan ng ating RTC dito po sa bayan ng Brooks Point, ay narito po, napakaswerte natin dahil makakasama po natin ang Clerk of Court 6 and ex-Officious Sheriff Regional Trial Court, Branch 165 ng Brooks Point, Palawan, Attorney Noni Remitter Lacsinto. Lacsinto? Yes. Opo, attorney. Ayan. Attorney, magandang umaga. Kamusta po kayo? Good morning po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. So far, okay naman po ako. Medyo kabado lang, pero okay naman po. Opo. Attorney, maraming salamat dahil pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon sa inyo dito po sa ating programa. At mga kababayan, sigurado pong marami tayong matututunan ngayong umaga, kaya hindi na natin patatagalin pa. Narito na po, ang ating unang banat talaga. Para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig, attorney, ano po ang RTC 165 at ano po ang kaibahan nito sa MTC? Okay po. Para po sa kaalaman po ng lahat sa ating mga tagapakinig at para po sa mamamayan ng Brooks Point, ang Regional Trial Court po, especially the Branch 165, na-create po siya pursuant to Republic Act number 10547 noong May 15, 2013 pa. So, maswerte po kayo dito sa Brooks Point dahil hindi nyo na kailangang pumunta pa ng city para lang mag-file ng cases and mag-hearing, mga ganon. Ang kaibahan po ng Regional Trial Court sa MTC ay may mga cases po tayo na hinahandle po ng may original jurisdiction po. Ibig sabihin, sa RTC lang po yun pwedeng i-file. Otherwise, pag final nyo po yung kaso na yun sa MTC, madidismiss po yun dahil sa lack of jurisdiction. So, para po ma-simplify lang po, yung mga cases po na originally dapat i-file sa MTC, ay yung mga cases lang po na below 6 years ang penalty. Pag umabot na po ng mas mataas na po sa 6 years, sa Regional Trial Court na po yun. So, sa amin na po yun sa Branch 165, sa Regional Trial Court. Yes po. So, ibig sabihin po, pag mabigat na yung case, belong na po yan sa RTC. Opo, ayan. Sabi na attorney kanina, medyo kinakabahan siya. Pero actually, ako din po, kinakabahan ako dahil si attorney po ito aking makaka-interview. At sabi ko nga, napakapalad po natin. Dahil napapayag po natin sila sa kabila ng kanilang pagiging busy sa kanilang opisina. And ano naman po ang kaibahan ng Court of Appeals and Regional Trial Court? Sa mga korte po kasi natin, sa kaalaman po ng lahat, ang mga korte po natin ay may tinatawag tayong first level court, which includes yung MTC, MCTC. Yung MCTC naman po ay dito po yun sa mga municipalities. So tulad po ng naandito sa Brooks Point, meron po tayong 9th MCTC. So yun po yung mga first level courts. Yung Regional Trial Court po ay second level courts. Ibig sabihin, yun po yung mas matataas na po sa MCTC at MTC, na yun nga pong sinabi ko kanina, na yung mga cases po na hinahandle namin ay yung mas matataas na, yung mga 6 years and above na po. So, yung Court of Appeals naman po, yun po yung tinatawag po natin na appellate court. So, ibig sabihin po, lahat po ng tinatry po ng mga kaso na hinahandle po ng Regional Trial Court, after po na madesisyon na namin, pwedeng iakyat ng party sa appellate court para po for review. So, yun po yung kaibahan po nun. Sila po ang nagtatry po nun, yung mga appeals galing po sa Regional Trial Court. So, maaari niyo po bang i-share sa amin or sa ating mga kababayan po, ang mandato ng Regional Trial Court? In connection po ito dun sa nabanggit ko kanina nga na ang mandate po talaga ng Regional Trial Court, not only dito sa Regional Trial Court sa Brooks Point, lahat po ito,
Yun nga po, yung mga kaso na kami po ang nagtatry at hear ng mga cases po na involving 6 years imprisonment, yung mga penalties, matataas na penalty. And then, kami din po yung mga nag-i-issue din po kami ng mga clearances, mga para po sa employment ng mga kababayan po natin dito sa Brooks Point. And issuances po ng temporary protection orders, mga ganun po. So, lahat po yun tinatry at hinihear po namin sa Regional Trial Court. Ayan. Naku mga kababayan, napakaswerte nga talaga natin, dahil meron tayong RTC and ang napunta dito sa amin, attorney, ay 165. Yes po, napakaswerte nyo po kasi dahil malayo na po yung Brooks Point, kung iisipin nyo po, kung pupunta pa po yung mga mamamayan natin like Batarasa, Brooks Point and all sa Puerto Princesa para po mag-file ng case at yung mag-attend ng mga hearings, napakahirap po talaga. Yes, Kaya opo. maswerte po yung Brooks Point na meron po kayong regional trial court po dito. Ayan. Malaking tulong po ito sa ating mga kababayan na hikaw sa buhay dahil katulad niyan kung mayroon pong mga cases na dapat dinigin at kinakailangan po ang kanilang presensya, alam po natin na kapag luluwas pa po ng lungsod ng Puerto Princesa ay talagang napakagastos po. Tsaka imagine nyo po ma'am, yung naandito po yung BJMP. So every time po na yung mga PDLs natin dyan na may hearing kung wala pong RTC dito. So imagine mo yung hirap ng biyahe papunta po sa Puerto Princesa. Tama, lalo na po kung yung ating mga kapatiran na mga PDLs po ay meron ng dinaramdam o may mga sakit, kawawa naman po. Ayan, it's a big blessing po para po sa ating lahat dito po sa bayan ng Brooks Point, maging po sa ating mga karatig bayan. Ang sako po ng RTC attorney is anong bayan po nagsisimula? 7 po lahat yon. So Brooks Point, Batarasa, Kalayaan, lahat po ng south except from Aborlan. So lahat na po yun, covered na po under po ng jurisdiction ng RTC Branch 165. Oh, wow. Opo. So malaki po talaga yung jurisdiction namin. Opo. Wow, opo. Nako, thank you so much po sa inyo. Dahil nandyan kayo, para sa ating mga kababayan dito sa South Palawan. And ano naman po ang mga services ng RTC 165 attorney? Like nga po nung nabanggit ko po, kami po yung nagtatry at nag-hear lahat ng mga cases po na under sa jurisdiction po ng Regional Trial Court. Bukod po doon, yung issuance ng clearances and all. And kami din po yung nagpo-process ng mga bail, yung mga piyansa. Piyansa po ng mga PDLs po natin na gustong lumaya muna, mag-avail ng piyansa. So, kami po yun. Lahat po halos nang related sa kaso. Kami po yung nagsiserve po sa lahat ng ating mga kliyente. Napakahusay kasi yun na nga, syempre yung ating mga kababayan dyan na PDLs, yung ating mga kaibigan PDLs na kailangan mag-bail mga kaibigan ay dito na, malapit na po. Yes, kasi kung nasa Puerto Princesa pa, sobrang layo po talaga, sobrang gastos. And how about po yung PAW, attorney? Sa Public Attorney's Office naman po, meron din po dito tayo, isang building po tayo dito sa Hall of Justice. Meron po tayong Prosecutor's Office and Public Attorney's Office. So, ang PAW naman po, sila po yung nagki-cater ng mga indigent clients po natin. Indigents po. Lahat po ng indigents. May mga certain requirements lang po silang pinapa-comply para po makita nila na kung talagang yung client po ay indigent, so sila na po yun. Sila po din po yung mga nagre-represent ng mga accused na walang kapasidad na kumuha ng abogado, walang pambayad. So, may mga certain requirements po na kailangan lang i-comply para po sila po yung mag-represent. Ayun. Ang PAW ba attorney or Public Attorney's Office ay ito ba ay saklaw po ng jurisdiction or ng ang services po ba nito ay sako pa o under pa po ng RTC 165? Actually po, separate body po. Separate po yung, magkaiba po yung may hawak po ng, sa RTC Branch 165 po kasi sa Regional Trial Courts, lahat ng courts ng Pilipinas
ay Supreme Court. So, meron din po tayo ng under ng DOJ at yung Public Attorney's Office, separate din po. Ayan. Nako, thank you so much po sa information. Natap po natin yun. Pero mga kababayan, it's good to hear na rin po na at least nandito po isang building po ang PAO. So sa ating mga kaibigan dyan, na nangangailangan po ng submission ng Public Attorney's Office, may singit ko lang po, attorney, ay isang building po kayo. Yes po, opo. Parang one-stop shop po talaga yung Hall of Justice dito sa Brooks Point. Ayan, ako, mga kababayan. And I think ito po ay nais nating pasalamatan si si Vice Mayor Attorney Mary Jane de Los Angeles Feliciano dahil lang sa ating pong pagkakaalam ay siya po ang nagpursige para magkaroon po niyan dito. And nagpapasalamat din po kami sa kanya dahil nagkaroon nga po dito ng Regional Trial Court para po maserbisyohan po natin yung mga kababayan po natin sa Brooks Point. Ayan. Opo. Attorney, aside from that po, pwede niyo po bang i-share sa amin or sa ating mga tagapakinig ang duties and responsibilities po ng inyong tanggapan? Like po sa nabanggit ko kanina, yun po, may mga cases po na kami ang nag-hear. Actually po, yung lahat ng mga kaso na hindi po under ng MTC ay sa amin po yun. So, lahat po yun, bail, pag-review ng mga information, kung may probable cause, lahat po yun sa amin. Nako, talaga. So, ibig sabihin, napakabigat po ng kanilang... Lalo na po dito sa Brooks Point dahil malaki po yung area na cover po under ng jurisdiction ng Branch 165. So, we have approximately 1,400 cases. So, yun po. Opo. Sobrang madami po talaga. Nako. Kaya nga sabi ko sa ating mga tagapakinig, napakaswerte po natin dahil biruin natin, nasa 1,000 plus cases po ang kanilang hinahawakan at ang katotohanan po niyan ay kararating lang po ni Attorney Noni. Galing po sa biyahe from Puerto Princesa City. Ayan, and Attorney, alam natin na talagang busy kayo, pero gusto ko pa rin itanong, tungkol po sa mga challenges po na madalas po na nakakaharap na inyong opisina at paano nyo po ito, kasi parang one body kayo doon sa 165. Paano nyo po in behalf po ni Judge Ramon Chito Mendoza, paano nyo po hinahandle? Ano po yung mga challenges and paano nyo po hinahandle ang mga ito? Opo. Ang una-una na pong challenge na-experience namin sa court, kasi actually dapat kung may mga nakakalendar na cases, supposedly tuloy-tuloy yan. So, alam naman po nating lahat yung power interruption po talaga. So, halos every day yung power interruption and sometimes buong araw. So, yun po talaga yung pinakamalaking challenge kasi hindi naman po namin dapat i-stop yung pag-hear. Lalo na po yung mga nakakalendar kasi kawawa din naman po yung mga kababayan natin na nakakalendar na yung kaso tas dahil lang sa brownout ay i-stop po natin. Ginagawan po namin ng paraan, may mga rechargeable fans and all, pero yun talaga yung pinaka-challenge po natin. Lalo na po kung na-timing na may magbe-bail. Kasi po, kung sa kaalaman po ng lahat, yung karapatan po ng isang accused na mag-bail ay kailangan hindi po yun dapat ma-delay. So, hanggat maaari ay maserbisyohan namin. So, kung kailangang nakikiprint po kami sa BJMP para lang po yung mga staff po talaga namin. Sobrang dedicated sila para lalo na po sa mga bail. So, parang sobrang na-overwhelmed din po ako sa trabaho ng mga staff po namin. Kasi biruin mo, pupunta ng BJMP, maghahanap lang ng may kuryente para lang po maserbisyohan yung gustong magpiyansa. Kasi hindi mo nga po dapat i-delay. Yes, Opo. Nako, na-imagine ko na mga kababayan na inaabot sila ng gabi sa trabaho. Yes. Kasi kapag may magbe-bail, wala namang talagang yun na nga. Sabi nga ni attorney, dapat ito ay napagbibigyan, hindi ito dapat na-delay. May mga instances po na hindi namin napagbibigyan and so far very understanding naman po yung mga kliyente na wala nga pong kuryente. Kasi
yun nga po, kung wala pong kuryente, hindi po kami makakapag-print. As in, hindi po talaga namin masiservisyohan. Ako. Ay, hi dyan sa sa serbisyo po ng ating paleko. Opo, Merry Christmas. Talagang hindi lang yung mga Christmas light ang kumukuti-kutita kundi ang daloy po ng kuryente. At ito po ay isang nakakalungkot sa part. Although alam natin na yung ating mga ibigan dyan sa Paleco ay ginagawa din ang lahat ng kanilang makakaya para po masolusyonan ang problemang ito. And attorney, sa kabila po ng mga nabanggit niyong mga challenges, pwede niyo po bang i-share sa amin ang naging accomplishment po this year and this past few months, ang naging accomplishment ng RTC 165 sa nakalipas po? Opo, ang Supreme Court po ay every November po, nagbibigay po sila ng order na magkaroon po kami ng promulgation, yung Judgment Day, kumbaga. So, ang RTC Branch 165, masaya po namin binabalita na sa dami-dami ng kaso na naka-file po sa amin at tinatry po namin tapusin within the regulatory period po, ay nakapag-promulgate po kami ng 63 na kaso. Wow. Opo, 63. Aside from that po, meron po kami, nung nakaraang last week lang po, nag-promulgate po kami ng 10. Opo. So, yun po yung mga accomplishments na ikinakatuwa at sobrang na ikinakasaya po ng RTC Branch 165 na sa kabila po ng mga challenges na na-experience po namin, masaya pa rin po kami dahil sa tingin po namin na nabibigyan din naman po namin ng magandang serbisyo po yung mga mamamayan po under ng jurisdiction po ng court. Ayan. Ano naman po ang mga nakalatag ninyong plano this coming 2024 po na baka pwede po nating i-share sa ating mga kababayan? Sa 2024, actually, yun po, we wanted na yung 1,400 cases approximately ay mababaan pa as much as possible. So marami naman po kaming nakalatag na programa, lalo na po ngayon na gusto po naming ipa-renovate yung Hall of Justice, and in coordination po yun and constant coordination with the local government of Brooks Point. And nagpapasalamat po kami sa kanila na sa ngayon po meron na po, ay pwede ko bang sa ngayon nagpapasalamat po kami sa LGU Brooks Point dahil po pinakinggan po nila yung request po namin. Actually nag-request po kami sa Supreme Court, and then last week I think meron na po silang resolution para po sa donation ng land, pati po nung area po na kinakatayuan po ng Hall of Justice dito sa Brooks Point. So, sana in the next few months and years, mas maging maayos pa po yung building natin and mas maganda, maaliwalas, para po maservisyohan po natin ng mas maayos yung ating mamamayan. Ayan. Lalo na po, dumadami din. Ano po yung inyong mga clients? Dumadami po. Opo, dati nasa 700 plus lang yan. Ngayon, nasa 1,000 plus na. Grabe talaga. Opo. Naku, napakabilis po ng ating oras. Attorney, baka may nais pa po kayong sabihin sa ating mga tagapakinig. Nasa inyo po ang... ayan, attorney, baka po pala may... contact number or page o Facebook page po ang inyong tanggapan in case po, pwede nyo pong i-share. Actually po, yung lahat po ng mga contact numbers namin, nakapost naman po dyan sa Hall of Justice. And kahit anong oras po, pwede nyo po kaming kontakin through email. Meron din naman po, active po yung email addresses po namin, kasi sa 365 account, lagi po kaming sumasagot po doon. Anytime po. Tsaka yung contact numbers po, yung hotlines po namin, lagi pong naka-open yun. Opo, pwede nyo po kaming tawagan doon. Ayan. So, sa mga kababayan natin dyan na may kailangan po, sa RTC 165, ay pwede rin pong dumako or pumunta po sa kanilang tanggapan. Ayan.
Nasa inyo po ang pagkakataon ngayon, Attorney, para po sa huling mensahe or any message po para po sa ating mga tagapakinig. Para po sa ating mga tagapakinig, sa mamamayan po ng Brooks Point and sa lahat po ng munisipyo na under po ng jurisdiction ng RTC Branch 165, pinapangako po namin sa inyo na mas pag-iigihan pa po namin ang aming trabaho para po maserbisyohan po kayo ng tama. And gusto lang din po namin magpasalamat ulit sa LGU sa Brooks Point para po sa active na pagdinig po ng aming kahilingan para po sa donation po ng property para po mai-request na po namin yung budget para po sa pagpapaayos po ng Hall of Justice namin. Kasi kailangan na po talaga ng renovation and para po mabigyan naman po natin ng mas maganda pang serbisyo ang ating mga mamamayan. Ayan. Ako, maraming salamat pong muli, Attorney. Unang-una sa inyong dedikasyon, sa inyong trabaho, and of course sa inyong oras. Muli kami po ay nagpapasalamat. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin ngayong hapon, Attorney Noni Remeter Lacinto. Tama po ba, Attorney? Yes. Medyo... Thank you very much po for inviting us po. At least na-i-share po namin kahit kaunti kung ano po yung mandata ng RTC. Ayan. Attorney, I hope na hindi po ito ang huli. Mayroon pa po tayong mga susunod pa nawa ay mapagbigyan niyo po kami muli. Opo, mga kababayan, ayan na, dito na po tayo nagtatapos sa ating pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin. Tunay nga po na napakahalaga na may mga ganito po tayong programa upang malaman po natin kung paano tayo makiisa sa mga programa or mga layunin po ng iba't ibang departamento para po sa ikauunlad ng bayan ng Brooks Point. Maraming salamat po. Abangan niyo po sa susunod na po ang Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Alright mga kababayan, narito po na po ang ating Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ng ating mga kasamahan sa Municipal Information Office. Hi po pala sa ating Master Ronnie Mendoza. And of course, sa ating mga kasama, Sir Jeff and JM at sa ating iba pang mga kasamahan, kay Ate Sha. Ay talagang inspired ngayon. And naku po, mamayang gabi, abangan nyo po ang Kandiyaw. Talagang mai-inspired po tayo sa kanilang mga performances dahil sila po ay talagang napakagaling sa larangan ng kanilang mga talento, pagtatampok ng kanilang mga talento. And tuloy-tuloy pa rin po tuloy-tuloy pa rin ang mga aktibidad diyan po sa may rotonda sa Kasiyahan sa Bayan. Abangan nyo po ang 4-H Club na magtatanghal ngayong December 18 and marami pang iba. Hanggang po yan sa ating countdown, December 31. Yes, of course. December 31, sama-sama po tayo dyan sa ating Liwasang Bayan and of course sa Rotonda para po sa countdown sa ating pagsalubong sa taong 2024. Mga kababayan, tuloy-tuloy po tayo. Paalala po mula sa ating mga kaibigan sa Peso po, hi po sa ating Peso manager dyan na si Ma'am Clyde, na sa mga nagnanais po ng tama at employment tama at legal na employment. Pumunta lamang po sa tanggapan ng Peso dyan po sa
lumang gusali ng ating LGU at hanapin po si Ma'am Clyde Bahandi. And of course, mula naman po sa ating RTC 165 ay talagang sila po ay patuloy ang serbisyo na masigasig at talagang mula sa kanilang puso, kakibat po ng kanilang services o ng kanilang hanay, nariyan po ang Public Attorney's Office sa mga kababayan natin dyan na nangangailangan ng serbisyo, na libreng serbisyo po mula sa Public Attorney's Office. Dumako lamang po sa gusali ng RTC 165. Gayon din mga kababayan, paalala din po sa ating mga kababayan, sa mga nag-file ng civil service exam, para sa taong 2024, March 3. Ayon po sa tanggapan ng HRMO, ngayon po ay maaari nyo nang kunin ng stub ng inyong application. Ito po, basahin natin ang kanilang announcement. Calling the attention of all the civil service examinees professional listed hereunder, you may now claim your examination stub and official receipt at the Human Resource Management Office, LGU Briggs Point. Thank you. For those who are not included in the list, your application is still under review in the Civil Service Commission Field Office, Palawan. So, i-check po sa Facebook page ng Human Resource Management Office and of course sa Municipal Information Office page. Yan po ay lagi pong nakaakibat ng laging kapartner ng mga ahensya ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point para po sa serbisyo publiko. At mga kababayan, yan po ang ating serbisyong bayan. Ito na naman po ang isang oras ng balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng pamahalang lokal na bayan ng Brooks Point sa pangunguna po ng ating Mayor Cesario Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jane de Los Angeles Feliciano. Gayon din po ng aming Municipal Information Office Officer Designate and of course, External Affairs, Ma'am Deborah Faith C. Malakaw. Saludo po kami sa galing ng aming boss. Good morning. And of course, sa lahat po ng bumubuo ng local government unit. Good morning po sa inyo. Sa ating mga kasamahan sa Municipal Information and of course, sa original na host ng programang nito, Miss Ding Juana. Ako po, Marielyn Galicia Archie, ang naghahatid sa inyo ng serbisyong bayan, talakayang bayan, at balitaang bayan. Dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw po muli ng Sabado. And God bless po, bayan ng Briggs Point. Ikaw ang saya sa puso ko. Parola'y kulayan, pati ilaw kumukuti-kutitap naman. Dahil tuwing Pasko, hindi ka nag-iisa. Tuloy-tuloy ang saya, tayo'y magkakasama. Pasko na sa Brooks Point, ipasa ang saya, tara na mag-enjoy. Ikaw ang saya sa puso ko. Ikaw ang saya sa puso ko.
Ikaw ang saya sa puso ko. Ikaw ang saya sa puso ko.